ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, idinawit sina Senator Chis Escudero at mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at Representative Zaldico na tumanggap ng kickback. Marikina Representative Marcy Chodoro kinasuhan ng rape at panghahalay ng dalawang babaeng pulis. Bagyong Opong, inaasahang magiging isang typhoon bago maglandfall sa Bicol Region. Sa MBC TV correspondents, 8 anyos na lalaki, tinangay ng rumaragasang tubig sa Dinalupihan, Bataan. Sa MBC TV Sports, Poland at Italy maghaharap sa semifinals ng FIVB World Championship. At sa Showbiz Pattern, Jessica Sanchez, itinanghal na Grand Champion ng America's Got Talent Season 20. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dating Senate President na si Chis Escudero at 3 dating senador. Lalo humaba ang listahan ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng kickback kasunod ng revelasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Isang testigo rin ang naglahad ng delivery umano ng male-maletang pera sa bahay ni Congressman Zaldico. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Nagsalita na sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang sinasabing boss ni Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan First Engineering District. Bago niya itinuloy ang kanyang pananalita, agad umamin si Bernardo sa nagawa nitong pagkakamali at humingi ng paumanhin. Committee, ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. Sa kanyang sinumpaang salaysay, pinangalanan ni Bernardo ang ilang mga kasalukuyan at dating opisyal na nakipagtransaksyon sa kanya. Ito ay sina Senador Francis Chis Escudero sa pagitan ng isang Maynard Co, dating Senador Bong Revilla, Undersecretary Trigve Ulaybar ng DepEd na dati nang nagtrabaho noong Senador pa Secretary Sani Angara, dating Senador Nancy Binay sa pagitan ng kanyang Executive Assistant na si Carlin Villa. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act.
A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex 8, Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Matapos magsalita, si Yusek Bernardo ay agad isinama ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Department of Justice. Ito ay para busisihin ang kanyang affidavit kaugnay ng kanyang application para sa Witness Protection Program. Isa ding testigo ang iniharap sa hearing ni Senador Rodante Marculeta. Ito ay ang dating tauhan ng Philippine Marines na si Orly Regala Gutesa na nagsilbing security ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasama umano siya sa mga nagbitbit at nagdi-deliver ng mga male-maletang pera na ang tawag nila ay basura. Pinangalanan ni si Congressman Eric Yap na nag-deliver ng 46 na maleta ng pera na tig 48 million pesos sa bahay ni Congressman ko sa Valle 36 at 35 maleta ay dinala sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati City. Isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagtatanong ng mga senador sa iba't ibang mga opisyal na nakaharap dito, partikular na ang Commission on Audit na tinatanong kung bakit nakalulusot na nababayaran ang mga ganitong klase ng mga project na kung hindi substandard ay tuluyang ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Kaugnay niyan, agad dinala sa Department of Justice si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at isinailalim sa Witness Protection Program upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales. Dumating sa Department of Justice si dating DPWH sa Undersecretary Roberto Bernardo pasado alas 10 na umaga ngayong Huwebes at agad na isinilalim sa protected custody habang nagpapatuloy ang investigasyon na kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. Inaasang babalik din sa kaagad sa Senado para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagsisailalim kay Bernardo sa kustodiya ay alinsunod sa Witness Protection Security and Benefit Program upang matiyak ang kanyang kaligtasan habang sinasagawa ang case build-up at pagsusuri ng ebidensya. Kahapon kinumpirma ni Remulla na itinuturing ng protected witnesses ang ilang dating opisyal ng DPWH na sina dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Bukod sa kanila, kilala ring protected witnesses ang mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Discaya na parehong dawit sa mga investigasyon kaugnay ng malawakang korupsyon at katiwalian. Tiniyak ng DOJ na ang lahat ng mga individual na isinilalim sa kustodiya at proteksyon na isasailalim sa masusing proseso at anumang aksyon ng kagawaran ay manatiling nakabatay lamang sa ebidensya at umiiral na batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mismong anak na ni Congressman Zaldico na si Elis Co ang umapela sa kanyang ama na pag-umuwi na sa Pilipinas upang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nanawagan din ito na wag nang idawit ang kanyang pinaghirapan na fashion line. Sa katunayan, handa raw itong maitakwil sa pamilya sa ngalan ng hustisya.
Narito si Dustin Bayog. Umuwi na at sagutin ang mga tanong. Ito ang naging pakiusap ni Elisco, anak ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kaugnay sa mga alikasyong ibinabato sa kanya na may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Sa isang post sa Instagram, hiniling ni Elis ang pag-uwi ng ama upang harapin ang mga aligasyon sa korte at upang palayain ang mga nakulong ng hindi patas at makuha ang ustisya. Ayon sa kanya, matagal na rin daw umanong malamig ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya simula nung pumasok ang kanyang negosyanteng ama sa mundo ng politika. Ngayon lang din daw ito nagsalita na maintindihan ang buong sitwasyon at aniya ay nakikisa ito sa panawagan ng publiko laban sa korupsyon at handa raw itong madisown ng pamilya kung katumbas nito ay ang pagsasalita laban sa kanyang ama. Kaugnay nito, wag na rin daw sanang idamay ang kanyang fashion line na Dot Archives dahil natayo niya raw ito sa mga clothing projects sa mga kliyente at ang pag-invest ng kanyang ina sa kanyang fashion shows. Dahil dito kinokondena nito ang pagdamay sa kanyang mga empleyado na wala namang direktang kinalaman sa sitwasyon. Samantala, isa ang negosyanteng si Zaldico sa malalaking pangalan ay dinadawit sa malaki umanong budget insertion lalo na sa flood control projects. Mababati na ni-revoke ang kanyang travel clearance si bagong House Speaker Bogie D at binigyan ng 10 araw upang bumalik ng bansa para harapin ang kanyang mga aligasyon. Nauna naman sinabi ng Kamara na ito raw ay sumasailalim sa medical treatment sa bansang Amerika. Magugunita rin na gumawa ng ingay sa social media ang pagbatikos sa mga netizens sa itinuturing na nepo babies o mga anak ng mga mayayamang opisyal na pinakikita sa social media ang kanilang yaman. May ilang netizens naman ang kumwestiyon sa payag ni Elisco dahil umano sa kaugnayan pa rin ito sa Sunwest Construction kung saan naging co-founder ang kanyang ama. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po at sensitibo ang ating susunod na balita. Sinampahan ng kasong rape at panghahalay ng 2 babaeng pulis si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa Department of Justice. Ang mga pinakahuling detalye sa kaso, ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel? Edniel? Hello, sir. Babalikan natin maya-maya si Edniel Parosa. Samantala sa iba pang balita, handa umanong tumalima si Senator Ronald Bato de la Rosa kung hahainan nito ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos lumabas ang kanyang pangalan sa redacted document ng korte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Nakahanda si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay na kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Pero giit ng senador, kailangan aniyang dumaan ito sa mga local court dahil hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni de la Rosa na tatalima lamang siya rito kung ang Korte Suprema lamang ang maglalabas ng warrant na ang basihan ay ang warrant of arrest mula sa ICC. Idaan na sa tamang proseso, idaan nila sa ating local courts at sigurado naman ako na Supreme Court ay actionan din yung ating petition patungkol dito. Then maybe pwede nila kung madala. Matatanda ang lumitaw sa redacted document ng ICC ang mga pangalang De La Rosa at Aguirre para sa pre-confirmation brief ng kasong ipinupukol kay Duterte. Bagamat hindi nabanggit ang buong pangalan ni De La Rosa, nakasaad sa nasabing dokumento na ang tinutukoy na De La Rosa ay ang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Duterte administration. Matatanda ang nagsilbi bilang PNP chief si De La Rosa mula noong 2016 hanggang 2018 kasabay ng implementasyon ng madugong war on drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi pong muli sa ating susunod na balita. Sinampahan ng kasong rape at pangahalay ng 2 babaeng pulis si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa Department of Justice. Ang mga pinakahuling detalye sa kaso ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel? Kinumpirma ng Marikina City Police na inilipat muna dito sa Campo Crame ang 2 lady cop na nagreklamo ng pangahalay laban kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Sabi sa DZRH, the acting chief of police, ng ina na si Police Colonel Michael Astrera,
Ito'y para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga complainant. Sa tulong ng CIDT, nagain sila ng reklamong rape by sexual assault at acts of lasciviousness sa Department of Justice nitong 21 ng Setyembre. Batay sa kanilang sinumpang salaysay na nakita ng DZRH News, nangyari manong pang-abuso ng sila'y close-in aid pa lamang na kongresista nitong Agosto hanggang ngayong buwan. Isa sa mga complainant ang nagsabing ilang ulit pang ipinasok ng opisyal sa kanyang aring daliri nito at nayaya rin siyang magsagawa ng oral sex at sumali sa orgy kasama ng iba pang mga aid ng kongresista. Pero sa opisyal na pahayag na inilabas si Congressman Chidoro ngayon lamang bago magtanghali, ginit niyang politically motivated ang panibagong akusasyon laban sa kanya. Anya, sunod-sunod ang paninira sa kanyang pangalan kaya maaring may tumatrabahong pwersa sa likod nito. Ginit ng mambabatas, dadaan pa sa case build-up sa naturang mga complaint. Pati na rin sa Department of Justice Circular No. 20. Umaasa si Chidoro sa isang bukas at patos na investigasyon, lalo't kaawa-awa o mano kung kanyang ilarawan ang kanyang sarili. Mula rito sa Campo Crame, para sa NBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Umabot na sa 11 ang napapaulat na namatay sa sunod-sunod na kalamidad hanggang nitong bagyong Nando. Ayon kay Diego Mariano, Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, 7 ang bagong tala mula sa Santa Ana, Cagayan, bunsod ng pagtaob ng bangka ng mga mangingisda sa kasagsagan ng Super Typhoon. Isa naman ang napaulat na nasawi sa Calayan, Cagayan. Isa ang natabunan ng lupa sa Tuba, Benguet at 2 ang nabagsakan ng debris sa Morong, Bataan. Samantala, naka-heightened alert na rin ang lahat ng local government unit para sa preemptive evacuations at matiyak na may sapat na supply ng pagkain, tubig at medical supply sa mga evacuation centers. Nakataas na sa Code White Alert ang Department of Health o DOH bilang paghahanda naman sa paghagupit ng bagyong Opong. Sa ilalim ng Code White Alert, inihahanda ang DOH Operation Center ang mga gamot, medical equipment at health emergency response team sa mga rehiyong maapektuhan ng bagyo. Gayon din, nakaabang umano ang Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kakailanganin sumaklolo sa anumang ospital. Handa rin ang National Emergency Hotline na 911 para sa mga mangangailangan ng tulong. Nagpasiklab na sa finals round ng America's Got Talent si Jessica Sanchez at sa pagkakataong ito, kanya namang rendition ng collab song ni na Bruno Mars at Lady Gaga na Die With A Smile ang nagpabilib sa mga hurado. Ang naging performance ng Phil-Am singer, balikan sa report ni Showbiz Angel. Yan ang all-out performance ng 9 months preggy na si Jessica Sanchez sa finals ng America's Got Talent na nagpatayo sa mga hurado at manonood. Ang Die With A Smile collab song ni na Lady Gaga and Bruno Mars. Perfection kung ilarawan ng judge na si Sofia Vergara ang naging pagtatanghal ng 30-year-old Phil-Am singer. Pinuri naman ni Mel B ang anyay flawless and pitch-perfect vocals ni Jessica, ano man daw ang kantahin nito. Habang this is the best act of the night naman ang say ni Howie Mandel na sinang-ayunan ni Simon Cowell sa komentong ito na raw marahil ang best performance ni Jessica mula nang sumali sa naturang kompetisyon. Sa pamamagitan naman ng Facebook Live, nagpaabot ng pasalamat ang Phil-Am singer sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang AGT journey. Thank you guys so much for all of the support. I am just overwhelmed by the amount of comments and the love that you guys have shown me. Magunita na 10 years old pa lamang si Jessica Sanchez na unang sumali sa Season 1 ng America's Got Talent. At sa kaugnay na balita, tuluyan nang ang nasungkit ng 30-year-old Phil-Am singer na si Jessica Sanchez ang titulo bilang Grand Champion ng America's Got Talent Season 20. Congratulations, Jessica! Narito mga balitang dapat ninyong abangan.
Mga kongresistang sangkot sa flood control scandal dapat umanong makiisa sa ICI. Sa MBC TV Global Immigration and Customs Enforcement Facility sa Amerika, inatake. At sa MBC TV Sports, Poland at Italy, semifinal match-up kasado na sa FIVB World Championships. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipauubaya na ng House Infrastructure Committee ang mga pagdinig kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At kasabay nito, umaasa ang committee chair nitong si Congressman Terry Ridon na tatalima ang mga dawit na mambabatas sa kumpas ng ICC. Narito ang report ni Milky Rigonan. Inaasahan ng Kamara ang buong kooperasyon sa Independent Committee on Infrastructure na mga kongresistang nadadawit sa flood control anomaly. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng House Infracom, sa desisyon na suspindihin ang investigasyon ng komite at ibaubay na lamang sa ICI. Ayon kay Ridon, ito rin naman ang plano ng komite sa sandaling mabuo ang komite at simulan na ang investigasyon. Bukas din anya ang komite sa mga kongresistang dinadawit sa anomalya na humarap sana noon sa hearing kaugnay ng kanilang karapatan sa right to reply pero hindi pinapayagan na matanong ang mga nag-aakusa sa kanila. Samantala, formal lang na i-turn over ni House Speaker Faustino D. III sa ICI ang mga dokumento, transcripts, financial records at mga litrato maging iba pang mga nakalap ng komite sa kanilang investigasyon. Sinabi ni D, pagpapakita din ito ng kooperasyon ng Kamara sa investigasyon ng ICI kahit may ilang mga kongresista ang nadadawit sa flood control anomaly. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mukhang nakapila na ang Department of Health o DOH na di umano'y pinasok na rin ng mga kontratista. Ang abogado kasi na mag-asawang Diskaya ay nagkaroon din ng kaugnayan sa kagawaran at kay Health Secretary Ted Herbosa. Magbabalita si Val Gonzales. Nananawagan ngayon ang concerned DOH employee sa mga mambabatas na imbestigahan na rin ng Department of Health dahil sa posibilidad na napasok din ang ahensya ng mga kontraktor na iniimbestigahan ng Senado, Kongreso at Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon sa grupo, may mga inisyal na silang mga palatandaan ng korupsyon at may ilang kontrata na silang pinag-aaralan ngayon sa loob ng ahensya na anilay posibleng may bahid ng anomalya. Ang grupo ng concerned DOH employees ay siya ring complainant na naghain ng dalawang magkahiwalay na kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman laban kay Health Secretary Ted Herbosa at iba pang matataas na opisyales ng ahensya. Batay sa mga dokumentong hawak ng grupo, ang lead counsel ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III ay tinalaga ni Secretary Herbosa bilang Director 4 ng Procurement Service ng ahensya noong June 7, 2024. Bagamat sabi ng grupo, hindi naman nagtagal si Samaniego at bigla na lang itong nawala sa pwesto matapos ang 3 buwan. Kabilang din anila sa nananatili sa pwesto na itinalaga ni Kalihim Herbosa ay si Undersecretary Dr. Glenn Bag-aw. Ayon sa concerned DOH employees, si Yusek Bag-aw ay kapatid ni Engineer Ernie Bag-aw, ang may-ari ng EGB Construction na pang-5 sa listahan ni PBBM na 15 construction companies na nakakuha ng multi-billion peso flood control project sa DPWH. Paliwanag ng mga empleyado ng DOH, bukod sa inappoint ni Secretary Herbosa si Bag-aw bilang punong abala ng Disease Prevention and Control, itinalaga rin siyang in charge sa mga kontrata sa pagpapatayo ng mga healthcare facilities sa buong Luzon mula sa Cordillera Administrative Region hanggang sa Region 1 to 5. Giit ng grupo, marapat lamang na imbestigahan at malaman ng taong bayan kung sino ang kontraktor ng mga naitayo at mga itinatayong pasilidad ng DOH mula sa North, Central at Southern Luzon.
Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala umanong mali sa isinagawang welfare check ng Department of Foreign Affairs kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, taliwas sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod-an nila ito sa Vienna Convention on Consular Relations na nagtitiyak sa kapakanan ng mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa at hindi dahil utos ito ni Pangulong Marcos. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Standard Consular Duty. Yan ang depensa ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos kumpirmahin ang pagsasagawa ng welfare check sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon sa DFA, mga opisyal mismo mula sa Philippine Embassy sa The Hague ang bumisita sa dating Pangulo. Anila, bahagi ito ng kanilang tungkulin sa ilalim ng Vienna Convention on Consular Relations at ng umiiral na batas ng Pilipinas na tiyakin ang kapakanan ng lahat ng Pilipinong nakadetine sa ibang bansa. Paglilinaw ng kagawaran, normal ang proseso na ito na isinasagawa sa lahat ng Philippine Foreign Service Post at hindi naiiba sa ginawang pagbisita sa dating Pangulo. Matatandaan na nauna nang naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte at kinwestiyon ang isinagawang welfare check sa kanyang ama nang wala umanong permiso mula sa kanyang pamilya. Giit nito, paglabag sa patakaran ng consular visits ang ginawang pagbisita sa detention unit ng ama kung saan isinumita pa ang report kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglalagay rin aniya sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo ang ginawang pagpayag ng ICC na pumasok ang mga kinatawan ng gobyerno doon. Inakusahan rin ito si PBBM na nasa likod ng nasabing welfare check sa dating Pangulo at sinabing hindi naman siya kailangan nito. Sa uli ng pahayag, sinabi rin ng bisa na dapat ding malaman ni Pangulong Marcos na maraming Pilipino din sa iba't ibang bansa ang nakapiit at inabandona na hindi man lang umano naranasan ang welfare check mula sa gobyerno. Matatanda ang formal lang naghain ng 3 counts of murder ang deputy prosecutors ng ICC laban kay former President Rodrigo Duterte nitong Martes, September 23. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahang lalakas pa sa typhoon category ang bagyong Opong habang patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Eastern Visayas. Huling namataan ang bagyong Opong sa layong 355 kilometro ng Giwan, Eastern Samar na may hanging 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 135 kilometro bawat oras na kumikilos sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kung magpapatuloy ang pagtaya ng Pag-asa, marito maglandfall sa Bicol Region bilang isang typhoon, ngunit dahil sa interaksyon nito sa kalupaan ay babalik ito sa severe tropical storm o hihina at muling babalik sa typhoon category paglagpas ng Luzon Islands. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa buong Bicol Region habang signal number 1 naman ang buong Samar, kabilang ang northern portion ng Biliran. Dulot naman ang pinagsamang epekto ng bagyo at hanging habagat ay maaari na ring ulanin ng Metro Manila, kabilang ang Central Luzon at ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Samantala, nakataas pa rin ang storm surge warning sa mga baybayin ng Bicol Region, Northern Samar kasama na ang Quezon, Aurora, Bataan, Batangas, Biliran, Bulacan, Cavite, Eastern Samar, Leyte, Marinduque at Masbate. Shoutout po sa mga batang 90s dyan dahil malamang relate kayo sa ating trivia ngayong araw. Bukod kasi sa trompo, tanching, luksong baka at iba pa, isa rin sa mga kinahiligan ng mga Pinoy ay ang larong yoyo. Pero paano nga ba ito nabuo at naging isang laruan? Alamin na this, saan nga ba nagsimula ang yoyo? Pinaniniwala ang nagsimula ang ideya ng yoyo noong 500 BC sa Greece na noon ay laruan para sa mga bata pero ginawa rin bilang isang alay sa nooy Greek gods. Pero noong 1600s, unang nakilala ang konsepto nito sa Pilipinas. Pero hindi bilang laruan, kundi isang armas bilang panghuli sa mga hayop. At noong 1990s, dito na nakilala ang Pinoy inventor at negosyante na si Pedro Edralin Flores na nagpasikat ng larong yoyo pero hindi dito sa bansa, kundi sa Amerika. At nang makilala ang larong ito sa Estados Unidos, kumalat na ito at sumikat sa iba't ibang panig ng mundo. At hanggang dito sa Pilipinas, na mula noon ay talagang naging parte na ng ating klase
classic childhood memories. Kaya naman sa panahon natin ngayon na kalimitang gadgets na ang hawak ng mga kabataan, patuloy sana nating tangkilikin ang mga larong naging tatak na ng ating pagka-Pilipino at ng ating mayamang kasaysayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Isa ang nasawi at dalawa naman ang sugatan sa isang engkwentro sa US Immigration and Customs Enforcement Facility. Habang umakyat naman sa 17 residente sa Taiwan ang nasawi dahil sa hagupit ng Super Typhoon Ragasa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Isang patay at dalawa naman na sugatan matapos magpapatok ng baril ang isang hindi pa nakikilalang suspect sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE facility. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, ang insidente may tuturing na isang act of targeted violence. Bunsod ng mga ebidensya nagpapakita na ito'y politically motivated. Kung saan nakalap ng mga otoridad ang mga hindi paggamit na bala na pininiwalang pagmamayari ng suspect at may nakasulat na anti-ICE. Samantala, itinalaga ni US President Donald Trump ang nasabing ahensya para isakatuparan ang kanyang kampanya na paalisin ng milyon-milyong undocumented migrants sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, umakyat na sa 17 kataong nasawi sa Taiwan matapos tamaan ng Super Typhoon Ragasa na siyang naging sanhi ng paglubog sa putik ng ilang kabahayan dahil din sa matinding pagbaha sa mga lugar. Habang mahigit 370,000 residente naman ang inilikas at pansamantalang isinara muna ang mga paaralan at pangunahing kalsada dahil sa baha. Samantala, makikita rin ang pag-collapse ng isang tulay mula rin sa hagupit ng nasabing bagyo. Si Super Typhoon Ragasa ay nagtala rin ng mga pinsala dito sa bansa na kilala bilang si Bagyong Nando na naglandfall sa Babuyan Islands nitong Lunes. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa tabang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Unti-unti nang umiinit ang laban sa FIVB Volleyball Men's World Championship habang papalapit ang finals. At sa naging resulta ng laro kagabi, maghaharap sa semis ang powerhouse teams na Italy at Poland. Nakasiguro na ang world number 1 Poland at defending champion Italy ng semi-final slot sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship matapos ang kanilang straight set win sa quarter-final matches noong Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena. Tinambakan ng Poland ang Turkey sa pangunguna ni Jacob Kuchanowski na may 12 points mula sa 3 blocks, 3 aces at 86% spiking rate, habang nag-ambag si Wilfredo Leon ng 13 points. Mayroon ding 10 points si Captain Bartosz Kurek. Oh, what can I say, guys? Happy for that. Like, not every day you can win 3-0, and especially against Turkey, which until now was playing very good volleyball. So, what else, you know? Happy that we are on the next step, which we come here for it, and waiting for the next game. It was a good game. For sure, we did everything what we wanted, what we prepared before the game. Unfortunate thing for Turkey was that Deman Dirachi was not playing, and it's a crucial player for this team. So we adapted our game plan a little bit, and they did everything they could, but it was not enough for us. We expect that will be a hard game because Turkey in this tournament play really good in high level, but we are also good and we are also playing very good, so we are so grateful that we could win this game 3-0, and now we are focusing on next game. Samantala, sa unang laban, dinumina ng Italy ang Belgium with 25-18 sa third set. Umiscore ng 12 points si Roberto Russo kasama ang 4 na blocks at 2 aces, habang may 11 points si Alessandro Micheletto at 10 mula kay Masha Badolo. Nagpakita ang Italy ng lakas sa service line with 8-1 aces at blocking na 6-1, at mas kaunti rin ang kanilang errors kumpara sa Belgium. Find our play in the court, we do everything good, and when we play like we know to play, this is the result. The mentality and also the technical things we do. Every technical thing is good, reception, block, attack, so and continuity also. Magtutungo sa semifinals ang Poland at Italy sa Sabado, September 27. Well, what can I say? It's one of the biggest opponents that we always had. Every team want to play against Italy. This is something that give you more emotions, but also it's always a pleasure
for Polish team to play against Italy because both have very high level. And in the ranking, we are first and second, if I remember well. For sure, very tough opponent, top world level. So both of the teams are going to play for sure the best volleyball they can, and the better team is going to win. It's almost the same because semi-final, it's always a tough game. For me, Poland is the best team in the world. So I think it will be fun to play against them. Samantala, magpapatuloy naman ang quarterfinals action ngayong araw ng Huwebes, kung saan magtutungo ang Czechia laban sa Iran ng 3:30 p.m. at United States kontra Bulgaria ng 8 p.m. Mula rito sa MOA Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinukalan River sa Pangasinan, umapaw, nagpabaha sa mababang lugar sa lalawigan. Sa Showbiz Spotted, umbrella hitmaker Rihanna winelcome ang kanilang third bundle of joy ni A$AP Rocky. At sa Hoy Bawal Yan, DILG may babala para sa mga nagpapakalat ng pekeng anunsyo ng class suspensions. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging madamdamin ang pamamaalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng termino ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, sa bansa. Nagpapatuloy man ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagpasalamat pa rin si PBBM sa naging serbisyo ng ambassador. Ang buong detalye sa report ni Leth Narciso. Mamimiss ka namin. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian nang mag-farewell call sa Malacanang kanina. Tapos na ang tour of duty ni Wang sa Pilipinas na nag-umpisa noong December 2019. Naniniwala ang Pangulo na naging pangalawang tahanan rin naman ng outgoing ambassador ang Pilipinas. Kasabay nito ay nagpahayag ng kalungkutan si Pangulong Marcos na walang masyadong naging progreso sa pagresolba sa mga hamon sa South China Sea at West Philippine Sea. Pero sa kabilaan niya ng mahirap na sitwasyon, ay nagawa pa rin namang mapangasiwaan ito ng maayos, mapayapa at malayo sa mas malalang problema. Kaya naman nagpasalamat ang presidente kay Wang sa naging serbisyo nito sa bansa. Matatanda ang ilang beses ding ipinatawag sa Malacanang si Wang dahil sa mga naging kontrobersyal na pahayag nito sa usapin ng pagiging agresibo ng kanilang Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinangay naman ng isang 8 anyos na lalaki ang rumaragasang tubig sa Dinalupihan, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang batang lalaki ang inanod na malakas na agos sa Almasir River sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan, dakong alas 4:30 kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Nick Nigel Montaño, 8 taong gulang, residente na sabing barangay. Ayon sa ulat, tagtungo lamang ang bata sa tindahan upang bumili ng candy. Ngunit ilang minuto matapos nito ay nakita ng mga kapitbahay na tinatawid niya ang ilog. Sa kasabaang palad, nadulas ito at tuluyang inanod na rumaragas ang tubig. Sinubukan pang sagipin ng kapitbahay ang biktima, subalit mabilis ang agos sa ilog at hindi na naabutan ang bata. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang MDRRMO Dinalupihan sa pangunguna ni Catherine Montemayor, ngunit hindi pa rin natagpuan ang katawan ng biktima. Pansamantalang itinigil kahapon ang operasyon dahil sa masamang panahon at inabot na ng dilim kagabi. At ngayong araw ay ipagpapatuloy ang paghahanap sa ilog sa biktima. Umaasa naman ang pamilya ng bata na matatagpuan na ito ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Patuloy ang ginagawang force evacuation sa mga residenteng ilang araw ng lubog sa tubig baha sa bayan ng Kalasyaw bago pa man ang bagyong Nando, at ngayon inaasahan na magdadala ng malakas na pag-ulan ang bagyong Ompong, kaya ang mga otoridad ay nagkukumahog sa pagsasagawa ng force evacuation. Ang naranasang pagbaha ay dulot ng pag-apaw ng Sinukulan River, kung saan dito bumabagsak ang baha mula sa kabundukan ng Mountain Province na labis na nakakapekto sa mabababang lugar sa bayan ng Santa Barbara, Kalasyaw at Dagupan City. Ayon kay Ms. Abinex Arenas, ang PDRRMO officer, kahapon pa hanggang ngayon ay kaagapay nila ang MDRRMO Kalasyaw at Santa Barbara sa sinasagawa ng rescue operations sa mga residenteng apektado ng baha. Samantala, patuloy din ang naitatalang landslide sa barangay Maliko sa Nicolas, Pangasinan, kung saan ayon kay MDRRMO officer Mr. Shalom Balolong ay nananatiling sarado ang Villa Verde Road na nag-uugnay sa Pangasinan at Nueva Vizcaya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakahanda na rin ang kapulisan at mga sundaluhan dito sa Northeast Samar sa pagre-responde sa pagtama ng bagyong Upong. Kahapon ay nagsagawa ng bandilyo ang mga pulis sa lalawigan upang ipa-alerto ang mga residente, lalo na yung mga residente na nakatira sa mga mababang lugar o prone sa mga baha at landslide. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng mga sundaluhan. Ang Ito First Company nagsagawa kahapon ng equipment inspection kasama ng mga line unit battalions at isinagawa ang comprehensive inspection sa lahat ng disaster response equipment. Layunin nito na lahat ng personnel at equipment ay full mission capable at handa sa pagre-responde. Sakop naman sa kanilang ginawang inspection kahapon ang mobility vehicles, communication system, rescue tools at emergency supplies. Mahigpit naman na pinapaalalahanan ang lahat ng unit ng PNP sa Eastern Visayas na dapat ay tiyaking ligtas rin at nakahandang lahat ng kagamitan at sasakyan na kakailanganin sa oras ng kalamidad, lalo na sa panahon ng rescue at relief operations. Inatasan ng PNP sa Eastern Visayas na magsagawa ng sumusunod na precautionary measures upang maprotektahan ang mga ari-arian ng PNP tuwing may bagyo. Isa na dito ang iparada ang lahat ng PNP vehicles sa mga ligtas na lugar malayo sa baha o landslide prone areas. I-disconnect ang baterya na hindi na gagamitin sa sasakyan at takpan ang mga ito ng tarpaulin kung walang garahe. Kabilang din sa panawagan ang mag-back up ng digital files at itabi ng ligtas sa cloud-based external storage. Inaasahan naman ng PROA ang pakikisa at kooperasyon sa lahat ng unit upang matiyak ang kahandaan sa hari naman sa pagtugon sa oras ng kalamidad. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong panahon ng tagulan, marami ang ayon nga sa Department of Interior and Local Government o DILG ang abangers para sa posibleng anunsyo ng work at class suspension. Kaya naman ang kagawaran muling nagbabala kamakailan laban sa isang Facebook page na nagpapakalat ng fake news na di umano'y suspendido ang pasok noong August 27 kahit wala namang formal na anunsyo mula sa otoridad, o lalo na ho ngayon may mga suspension ulit ng klase. Narito naman ang report ni Rose Babiera. Tuwing panahon ng tag-ulan, marami ang nakaantabay sa radyo, TV at social media para sa posibleng anunsyo ng class at work suspensions. Epekto ng masungit na panahon. Sa kasamaang palad, may ilan na sinasamantala ang sitwasyon at sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon upang makapanggulang ng ibang tao. Yan ang issue na mariing kinondena ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos ipakalat ng Facebook page na Philippines Weather Advisory na wala umanong pasok ang gobyerno at eskwela noong August 27, 2025. Sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances, ang sinumang mapatunayang nagpapakalat ng pekeng balita na may kinalaman sa kaligtasan ng publiko ay mapaparusahan ng aresto mayor at multang naglalaro mula 40,000 hanggang 200,000 pesos. Ayon sa Legal Affairs Division ng PNP Anti-Cybercrime Group, may kaukulan at mas mabigat na parusa ang pagpapakalat ng online fake news. Sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act, dito mas mataas ng isang antas ang ipapataw na parusa, kung saan ang aresto mayor ay aakyat sa presyon koreksyonal o kulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Gayunman, aminado rin ng PNP na bagamat may parusa sa pagpapakalat ng fake news, wala pa ring batas na siyang tumutukoy sa tunay na kahulugan at pamantayan ng isang fake news. Kasabay nito,
Pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng paglikha ng isang monitoring body tulad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para labanan ng malisyosong informasyon online. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Officially a girl mom na ang Grammy winner singer na si Rihanna. Ito ang kanilang baby number 3 ng rapper na si A$AP Rocky. Ang pasilip ng umbrella hitmaker sa kanilang panibagong Little Bundle of Joy. Sa report ni Showbiz Angel. Meet Rocky Irish Mayers, ang baby girl ni Rihanna at A$AP Rocky. Bagamat ngayon lang ibinahagi sa publiko, ayon sa Grammy-winning singer, noon pang September 13 niya isinilang ang kanilang ikatlong supling ng rapper. Ito ang unang babaeng anak ng umbrella hitmaker. Ang panganay nila na si Rizza ay pinanganak noong 2022 na sinundan ni Riot makalipas ang 1 taon. Happy naman ang fans na finally may baby girl na raw si Riri na pwede niyang makatwinning. Magunita na sa prestihiyosong Met Gala sa New York City noong Mayo na kumpirma ang ikatlong pagbubuntis ng mga awit at founder ng Fenty Beauty. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Get ready, Pilipinas! The world's best volleyball teams are coming to our shores for the 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Witness world-class action, thrilling rallies, and unforgettable moments as the Philippines takes center stage in this historic sporting event. Don't miss the excitement until September 28 at SM Mall of Asia Arena and Smart Araneta Coliseum. Get your tickets at www.philippines.wch2025.com, SM Ticketnet or smtickets.com or ticketnet.com.ph. MBC Media Group is one of the official media partners of the World Championship event. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Huwebes. Bago tayo magpaalam, meron na lamang po tayong 91 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.